Okay, magandang araw mga kabadyos, no? So, ang problema nitong unit na to, high RPM, no? So, ito, ay papakita ko sa inyo kung paano ang gagawin dito, no? So, unang-una natin step na gagawin dyan, siyempre babasahin natin ang RPM kung ilan ba ang RPM niya. Kung gaano kataas ang RPM na ibinabato ng kanyang ECU, no? So, yan yung problema. So, may step by step tayo dito para malaman natin kung ano yung problema nito. So, ayan mga kabadyos, no? So, ayan, pakinggan nyo yung RPM niya, sobrang taas, no? Okay, ito mga kabadyos, no? Ang gagawin natin dito ay dadiagnose natin, babasahin natin yung RPM niya kung gaano kataas yung nire-read ng kanyang ECU, no? So kung gaano kataas yung RPM na ibinabatos ng ECU. So ayan mga kabadyos, no? Okay, ito mga kabadyos, halos umabot ng 2,000 RPM ang kanyang binabato ng ECU, no? So ibig sabihin may problema talaga ang unit, no? So ito yung ating susolusyonan mga kabadyos. Okay, ito mga kabadyos, dahil wala namang problema sa kanyang throttle cable at bumabalik naman ng ayos. So ito ang gagawin natin. Unang step natin gagawin dito manual reset natin yung kanyang ECU kung gagana ba, no? So kapag gumana, mas maganda. Pero kapag hindi gumana yung manual reset natin, malamang sa malamang na magpapalit tayo ng ECU. So ayan mga kabadyos, pakita ko sa inyo kung paano mag-manual reset. Sa pag-manual reset mga kabadyos, bubuksan nyo itong box ng ECU, no? So ayan mga kabadyos, tatlong screw bolt yan sa labas, tapos dalawang screw bolt sa loob, no? So yung pinaka-cover ng ECU. So ayan mga kabadyos yung ating gagawin. Okay, ito mga kabadyos, nabuksan na natin. So sa pag-manual reset, ang gagawin natin, papaandarin lang natin yung unit. Habang umaandar ang unit, unti-unti nating bubuksan itong pinaka-ECU, no? So sa pagkakahipo ko nitong ECU umiinit. So hindi normal yung pag-init ng ECU niya, no? So ibig sabihin may problema dito. Pero susubukan muna nating manual reset. Baka madadala pa yung kanyang program, no? So yun yung parang ipa-flashing natin yung ECU. So ibubuka lang natin itong dalawang lock magkabila. So ayan, ipisilin lang na yan magkabila. Tapos iaangat natin ang bahagya. So ayan mga kabadyos, gagawin natin yan habang naandar ang unit. Tapos ibabalik natin yan after 10 seconds. So ayan mga kabadyos yung paraan kung paano mag-flashing o manual reset ng ating ECU, no? So ayan, sinubukan natin muna yung unang step na pagpa-flashing ng ating ECU kung gagana ba. So tapos papaandarin uli natin. Kailangan magbago ang minor nito o yung idle kapag pinaandar uli natin. So ayan mga kabadyos. Okay yan mga kabadyos, no? I-read uli natin na ang kanyang RPM kung mataas pa ba uli ang RPM, no? So i-manual flashing na natin yan o reset. Check natin kung nagbago ba yung idle. So ayan mga kabadyos, no? Walang pagbabago yung kanyang idle. Yung kanyang RPM ay halos 2,000 RPM pa rin. So ibig sabihin may problema talaga yung kanyang ECU, no? So ayan mga kabadyos. Okay, ito mga kabadyos, dahil hindi nagbago yung kanyang idle, yung RPM niya, tuluyan na natin tatanggalin yung ECU niya. So tapos i-check natin yung mga pin. So ayan mga kabadyos, no? Napansin ko na medyo may itim na yung mga pin ng kanyang ECU, no? So ayan mga kabadyos, ito yung ECU na papalitan natin ng ECU at itetest natin kung pagbabago ba yung RPM niya, no? So ayan mga kabadyos, ito yung step by step na gagawin natin kapag ganito nangyari sa ating unit, na kapag may katagalan na, so ganito talaga nangyayari, nag-high RPM ang ECU, no? So nasa ECU ang problema mga kabadyos. Kahit anong palit nyo ng kable o TPS o throttle position sensor, ganun pa rin yan kapag nasa ECU ang problema. So ayan mga kabadyos, yung simpleng idea natin tungkol dito sa high RPM na engine, no? So ayan, may yung mataas ang minor. So ayan mga kabadyos.
Okay, ito mga kabadyats. Pinalta natin ng ECU at nagbago yung kanyang andar ng makina. No? Bumaba ang kanyang RPM at idadiagnose ulit natin at susukatin natin kung titingnan natin kung gaano ka baba na yung kanyang RPM. No? So, ang normal nito ay 1,400 RPM. So, to 1,500 RPM. So, ayan yung normal na RPM ng ating unit. No? Okay, yan mga kabadyats, no? Bumaba sa 1,400 RPM yung kanyang unit. So, iyan yung normal na RPM ng ating unit, no? 1,400 RPM. Kapag tumaas ang RPM ng 2,000 RPM, eh may problema na ang inyong unit, no? So, maliban sa cable, accelerator, at yung kanyang throttle position sensor, eh dito sa ECU, no? So, ito yung problema niyan. So, ito, ayan, gumanda yung kanyang RPM, bumaba siya ng 1,400 RPM at pumapalo siya ng 7,000 RPM sa full throttle, no? So ayan mga kabadyats, yan yung simpleng idea natin kapag ganito nangyayari sa inyong unit. Nag-high RPM siya, so yan ang problema niyan. Maliban sa cable at dun sa TPS sensor, ito ECU, no? Okay, yan mga kabadyats, no? So ECU ang problema ng kanyang unit ng mga kabadyats. Doon sa mga nagtatanong kung bakit kahit bagong palit ng throttle cable, ganun pa rin yung kanyang RPM, mataas pa rin. So ito ang problema, yung ECU niya mga kabadyats, no? Ayan. Okay, yan mga kabadyats, yung ating simpleng idea tungkol dito sa ating high RPM na unit, no? So kapag nagwa-wild na at hindi na nagbabago, so ayan yung problema niyan, ECU mga kabadyats. Ayan.